Eto naman mga pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Nandun na naman pala ngayon sa dahig itong si Hanelet Abansenya. Naku, napakaraming pera. Hala ka. Kayang-kayang umikot anytime, mga kababayan. Pero sa kanilang pagpunta ngayon doon, parang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Bakit naman, GP? Umaangal na po, mga kababayan, itong si Hanelet Abansenya. Hala ka. Bakit daw di umano umaangal? Ubos na daw po ang kanilang pira. At buhay pa si Digong, mga kababayan, tila gusto na nilang patayin para matigil na po, mga kababayan, ang paggastos. Hala ka. Siguro baka maubos yung mga yaman ni Digong Duterte, wala na silang manahin. 'Di ba? Ito po, pakinggan niyo mga ka-GP Natics yung mga pinagsasabi nitong si Hanelet ah, sa kanila pong mga nangyayari sa kanila ngayon. Mhm. Uy, nawala. Teka guys, Mhm. Diyos mio, Marimar. Teka lang. Na-erase ko eh. Ay, bagal. Ito na. Ano pong naging reaction niya doon? Oo, alam niya. Alam niya at saka alam ng anak. Mm. Pag naubusan na kami ng pera, wala na kukuha. Ah, Di ba? okay. Bakit ba may bibigay ba? Hindi naman kami nangihingi. Kagaya ng iba, magawa ng kung ano-ano dyan. Mm. Kami wala naman. Kami narinig na ano. Wala naman Salamat. nalabas na libro. Para Wala. pagkakitaan ko. Narinig po ba ni Tata yung about pagbenta niyo ng bahay? Ano pong Alam naging niya. reaction niya doon? Oo, alam niya. Alam niya at saka alam ng anak. Mm. Pag naubusan na kami ng pera, wala na kukuha. Ah, Di ba? okay. Bakit ba may bibigay ba? Hindi naman kami nangihingi. Kagaya ng iba, magawa ng kung ano-ano dyan. Mm. Kami wala naman. Kami narinig na ano. Wala naman Salamat. nalabas na libro. Para Wala. pagkakitaan ko. May ano sila dito, may hugot, mga kababayan ha. Wala daw silang nilalabas na libro. Parang tinitira niya itong si Crisetio. Hala ka. 'Di ba? Sa Team Alpotera kasi, mga kababayan, nandun si Criset, nandun din si Joey. Oh, 'yun ang binabanatan niya ngayon na may naglabas daw ng libro para ibenta. Yung libro. Inaasahan ko ngayon. Piso lang. Piso-piso lang yung ano ko. Oo. Kami lahat, family, lahat kami. Mm. Okay na. Talaga. Tsaka, hindi 10 piso, hindi 100 peso ang Yes. bawat lahat. Lahat. Hindi. Hindi, pero dito man lang kami sa Europe, ang gasto ko, Pilipinas pa po. Hindi, pero. Ano na, pinahinhulan. Any questions? further questions? Party? Parang nagsisisi na si Hanelet, mga kababayan, ano? Meron ng ano sa kanya meron ng parang, alam mo yun, hindi ko maintindihan, pero parang nanghihinayang sa kanyang perang inilalabas. Sabi ni Ma'am Emily Zipagan, I don't think so. Ayaw nilang maglabas ng pera nila kasi matrace ng government where they kept their loot. Kunwari lang yan para maawa ang tao. That is exactly correct, mga kababayan. Yan din ang naiisip ko. Kaya ayaw nilang maglabas. At saka nagpapaawa na sinasabi nila na parang itong mga to, sa kanilang paglabas-labas, sa kanilang pagpunta doon, mga kababayan, nauubos na yung kanilang pera. 'Di ba? Para may magbigay sa kanila, may maawa sa kanila. Alam naman natin na itong pamilya na to, mga kababayan, they always want that they are playing as a victim. Hala 'Di ba? Yan ang gusto nila parang feeling ano sila, yung role nila is biktima po, mga kababayan. Oh,
sabi na nga natin lagi, kayo feeling biktima. Yung tatay nyo nakakulong. Di ba? Yung asawa niya nakakulong. Oh, pero yung mga biktima patay na. Hindi na pwedeng humanap, mga kababayan. The only that the family can do to seek justice, eto ngayon, si Duterte. Di ba mga kababayan, na maparusahan bukod sa pagkakakulong. Di ba? Pero other than that, hindi na kayang buhayin ng patay. Pero si Duterte, mga kababayan, sa dami ng pera niyan, kayang-kaya nilang buhayin yan. Sa totoo lang. Bakit mo sinasabi yung GP? Alam naman natin, mga kababayan, kahit sa pangkaraniwang tao, lumalaki, di ba, ang chances, kahit matandang-matanda na yan, kahit alam natin nasa bingit na ng kamatayan ng isang tao kapag mapera, nagagawan pa ng paraan. Kasi lahat, pwede nilang itry, di ba? Pero kapag mahirap, na wala talagang mailabas, naku po, pababayaan na yan ng doktor. Ganyan din, mga ka-GP Natics, pagdating po sa, tawag dito, sa hustisya natin. Kapag mayaman, ang daming paraan, ang daming leeway. Bago makulong yung isang tao, minsan nga, technical pa mga kababayan, due to technicalities, kahit alam natin na may kasalanan, nawawala. Pero kapag mahirap yan, wala na. Diretso sa kulungan, sigurado. Halak ka. Diba? Sabi ni Arda yan, hindi totoo yan na nauubos ang pera. Pangpaawa lang yan. Correct. Halak ka. Yung kanilang ginagawa, at the same time, bukod sa pangpaawa, mga kababayan na sila ay nauubusan na, tingin ko tama yung sinabi kanina ni Ma'am Emily Sipagan, na itong mga ito, mga kababayan, ayaw nilang matrace kung saan po nila itinatago yung kanilang loot. Halak ka. Diba? Kasi yung mga ka-GP Natics pag na-trace yung kanilang loot, naku po, sigurado. Sandamakmak. Talaga ang pwedeng ibatikos sa kanila. Mapupulaan sila ng husto. Kaya nga po, kahit yung tawag dito, yung impeachment trial ni BP Sara Duterte, kung nababalitaan nyo, meron nang nagsasabi daw na isang reliable source, mga kababayan, na maglalabas daw ito ng statement na unconstitutional daw ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ibig sabihin, they really influence mga kababayan, yung mga tao na yun, di ba? Ano ba, para ma-influensyahan mo ang isang tao, pera pa rin ang umiiral. So, they have so much power, they have so much money. Ano pa makaya mong gawin, mga kababayan? Ang kaya nilang gawin is to, kailangan maitago yun. Kailangan ito ay hindi lumantad. Diba? Lahat ng remedy, lahat po ng resources, lahat ng way, gagawin nila para lang hindi po sumambulat sa taong bayan yung kanilang mga itinatago. And, syempre, pag lumabas yung kay Sara Duterte, na napatunayan yun, mga kababayan, maglilid din yan sa investigation na maaring ipabukas din yung mga bank accounts ng mga ito. Kasi, naglilink yan Sabi nila, itong mga to, hindi lang si Sara, si Digong pumapasok yung mga pera. Kasi, pag napatunayan na yan na totoo, mga kababayan, pwedeng i-request din o sabihin sa ombudsman na buksan din yung mga bank accounts ng mga ito. Hindi na kailangan ng impeachment trial. Diba? Sa ombudsman pwede mahanap yung o pwede mabuksan yung mga bank accounts ng mga ito. Sila Baste, sila Pulong, mga kababayan, katakot-takot na problema ang aabutin ng mga Duterte pag ganun ang nangyari. Diba? Kapag kunwari kasi itong mga to kinukuha lang nila yung simpatsya ng tao. Yun ang katotohanan. Bakasyon pa si Kitty, ma'am? Malapit na ang hanggang July siya. Hanggang July ang class. Thank you, ma'am. God willing lang. Pagdasal niya yung niya huwag nilang masyado lang kasi ayaw ko talaga yan siya na pasok sa sabi ko sa kanya, hanggat buhay ako. Hindi.
hanggat buhay ako. Pero, yeah. Pwede ba pag-usapan yung wishes ni Dato Digong na Cremation. para kasi nasa pagkat Ay, iba noon pa, cremation talaga yun. pero pro ka sa cremation. Ako cremation, sina ako gusto ko. Kasi mas mura yun. Hindi yun, alam ko yan, alam mo, magkano babaon sa Pilipinas. Okay. Ay, yes. Mahal talaga. Kasi, So, pro ako dyan. Pagka Pro ako. kapatid ko ba, dito din, pinauwi na yung Mga body, expensive talaga. Noon, Mga kababa, grabe yung usapan nila, no? Buhay na buhay pa si Digong Duterte, pinag-uusapan na nila i-cremate. Minamadali nyo na ba yung pagkamatay ni Digong Duterte? Yari ka! Parang baliktad ata mga kababayan, no? Etong mga ito, si Sara parang, nakikita natin sa kanilang mga galaw, even sa abogado, si Nicholas Kaufman, di ba yung pagbibigay po ng decision doon sa interim release, pinapa-delay nila ngayon. Parang nakikita ko, ang gusto talagang mangyari ng mga to, manatili si Digong Duterte sa kulungan para mamatay. Parang gustong-gusto na nilang mamatay itong tao na to. Ano ba? Yaman ba yung yung pinag-aanuhan nyo talaga, pinag-aagawan dyan, o yaman na lang ba yung habol nyo kay Digong Duterte at simpatsya ng taong bayan in case na may magyari ditong di maganda? Talagang mga kababayan, lumalabas po talaga eh. Dapat, alam mo, kung ako talaga nagmamahal sa isang tao, hindi natin pag-uusapan yung pagkamatay niya, na ina-advance mo na kaagad. Total, billion naman ang pera mo, di ba? Ayon dun sa Quadcom noon, nung muntik nang ipasign or mag-sign itong si Digong Duterte na sabi niya wala daw siyang pamasahe papunta sa Maynila, tapos mamaya biglang lumabas, may 5 billion daw po pala kayo sa bangko. Oh, gasino lang naman yung kabaong. Gasino lang din mga kababayan. 'Di ba? Kung ito ay ibuburol mo, hindi naman kayo gagastos ng 100,000 siguro diyan. Kung normal lang hindi kayo gagastos ng 100,000 doon sa pagpapaburol at sa pagpapalibing. Naku po. Grabe. Mahal daw yun masyado mga kababayan. Kaya kailangan daw i-cremate na. Kita mo yun? Makikita mo talaga kaagad na itong mga to gusto lang magpaawa. May 5 billion kayo, 100,000 di nyo kayang gastusin. Bawas-bawasan nyo kasi yung mga nyo dyan, yung mga gamit nyo na pagkamahal-mahal, yung mga Gucci, 'di ba? Yung kung ano-ano pang mga gamit nyo na napakatindi, napakamahal. Oh. noon pa yan, mayor pa yan, na inaano. So wish na talaga niya yun. Okay. Noon sa talaga yun. Gusto na naman din pa muna. Huwag naman umabot. Ayaw natin. But it was kasi brought up. Sa bagay mga kababayan, garapon lang ang bibilihin kapag pinakremate. Wala nang kahirap-hirap. Oh. With the meeting kasi. So, Lakas ng system. anyway, wish na pala yun niya yan before. At saka, well natin. So, Yun ang totoo, Mama Leticia Fernando. Ginagamit nila yung pagkakakulong ni Digong Duterte to get media mileage. 'Di ba? To get sympathy doon sa mga kababayan natin. Na para, yun nga, sabi ko kanina, para kunwari, sila po ang biktima. Pero yung mga nagpapaniwala, mga ka-Jipinatic sa kanila, ay mga urat. 'Di ba? Kung tutusin, kung kayo ay matalinong tao, ito nga si Panelo, umaamin na eh. 'Di ba? Kung hindi kayo blinded followers, kung kayo ay masasabi natin na hindi mal-educated, makikita nyo talaga yung pagkakaiba at makikita nyo po talaga, mga kababayan, na hindi dapat pagkatiwalaan itong mga Duterte na walang mga palabra de honor, walang mga isang salita ito. 'Di ba? Yung statement ngayon pwedeng magbago kinabukasan. At marami pa pong iba. Pag nagpasaaway si Diggs, iniisip ni Sara na ma-immune na siya. Yan ang wish nila para absuelto ipasa lahat ng crimes kay Digong Duterte.
Oh. Digs out of the way, absolves the rest. Ba? Hindi, parang ganun, mga kababayan, no? Hindi, bukod sa, kung si Digong Duterte kasi, mamamatay dyan, mga kababayan, yan ang gagamitin nila para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag halimbawa ito ay namatay naman, 'di ba? Ang purpose pa niyan, hindi lang yung media mileage. Hindi lang yung pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. They could also use, mga kababayan, yung pagkamatay ni Digong Duterte diyan para ano, doon sa siguro sa mga maiiwang mana para makuha na nila agad. Halak ka. Sa madaling sabi, they want to sacrifice, mga kababayan, itong matandang ito para sa kanilang sariling interest. 'Di ba? 'Yun ang nakikita ko rito eh. Gusto na nilang mawala sa kanilang landas. Na parang nakikita ko pagod na sila eh. 'Di ba? Napapagod na sila, nagsasawa na sila sa kanilang mga ginagawa. Halak ka. Siguro sa isip nila wala na tong silbi, magiging silbi na lang nito ay kailangan magamit natin sa politika. Kailangan matigok na to para kaawaan tayo ng tao, para kampihan tayo ng tao at mapatalsik natin si BBM. Yari ka? Diba? Hmm. Oh, isa pa to, tama, AJ James Pogi, no? Mga kababayan, tingnan nyo po yung nakikita ko rito. Yung napansin ninyo na pagbanat ni Lustay Sara dito sa ICC, parang pinoprovoke niya yung ICC. 'Di ba? Ang banat niya ay nagsabuatan ng ICC at si Pangulong Bongbong Marcos. Parang gusto niyang mangyari, mga kababayan, na syempre kapag inaasar niya yung ICC, itong ICC ngayon, hindi na sila pumayag doon sa mga posibleng interim release, hindi na sila pumayag na bigyan ng pagkakataon si Digong Duterte, mga kababayan, or hindi bigyan ng pabor si Duterte. Kasi parang, syempre, pag inaasar ka ng tao, papautangin mo pa ba? Yung kaaway mo, mga kababayan, yung tumitira sa'yo, papayagan mo ba na makautang sa'yo? Halak ka. Syempre, hindi. Hindi mo yan pagbibigyan, hindi mo yan papansinin. At iisipin mo, pinagbibintangan ka ng tao na yan, the more possible na pag pinagbigyan mo yung tao na yan, si Digong Duterte, at pinalayas mo, sabi nga ni Ronald Llamas, hindi na babalik yan. Di ba? Sabi kasi nila, ito daw si Digong Duterte ay kinidnap. O pag pinauwi yan, babalik ba yan sa kidnappers? Di ba? Sabi ni Ronald Llamas, ganun ang kanyang logic, mga kababayan. Kumbaga dito kay Sara Duterte, inaasar niya yung kidnappers, mga kababayan. Si kidnappers ba? Tingin nyo, papayag na pakawalan yung kinidnap nila? Na habang dinidiin mo yung mga tao na yon na may ulo ng pagpapakulong kay Digong Duterte, syempre hindi mangyayari na payagan na pakawalan ng kidnappers. Halak ka. Diba? Oh. Okay. So ito naman ang pag-usapan